Nakita natin ang big man plays ni Kai Sotto sa team ng Koshigaya Alphas at epektibo nga rin siya sa pick and roll, lalong-lalo na kapag naibigay sa kanya kaagad ang bola. Kagaya ng sa mga plays na ito, isang high pick pasa kay Kai Sotto, merong sumalubong na defender pero pasok pa rin ang tira, hindi abot ng defender ang bola para sa isang block dahil sa tangkad ni Kai Sotto. Nakikita natin na nasa adjustment pa nga ang team ng Koshigaya Alphas at nasabay pa na ang first 2 games nila ay laban sa rank 2 team last season na merong magandang record at mas tumindi pa nga ang lineup ng Alvark Tokyo ngayong 2024-2025 season. Kaya ni Kai ang opensa ang pang big man. Ang problema nga lang, hindi makuha-kuha ng mga kasama ni Kai ang timing sa pagbigay ng bola para dito kay Kai Sotto at merong kabagalan ng konti sa kanilang opensa. Pwede na hindi rin naman si Kai Sotto ang unang option ng opensa at kung nanghihingi sana si Kai ng bola at nakapwesto ng maayos sa low post ay magawa ng mga guards ng Koshigaya Alphas na maipasak agad ang bola dito kay Kai Sotto para sa mabilis at magandang opensa. Ibang-iba pa rin ang kakampi ni Kai Sotto sa team ng Yokohama B Corsairs last season at madalas ay nakikita nila ang galaw at pwesto ni Kai Sotto para sa magandang opensa, kaya marami silang mga plays kagaya nito pang highlight talaga. Hindi naman natin masisi ang team ng Koshigaya Alphas dahil na rin sa bago pa lamang sila sa Japan B1 B League mula sa B2 level tapos naharap pa sila kagad sa top 2 last season sa record ng Japan B1 B League. At talagang malakas nga rin ang Alvark Tokyo tapos home court pa nila noong nakalaban nila ang team ng Koshigaya Alphas. Kapag maaga nga ang pasa ay ganito ang nagagawa ni Kai Sotto, konting lapit sa basket tapos napapasabit niya ang defender at merong foul na tawag ang referee pabor dito kay Kai Sotto. Mas maraming combo plays pa sana para sa mga bigs ng Koshigaya Alphas kagaya nito. Low post si Kai Sotto tapos mabilis ang pasa, bigay kagad dito sa isa pang big. Ang resulta isang magandang play para sa easy basket sa loob ng paint. Kita naman natin na kapag mabilis ang galaw ng bola ay nahihirapan nga rin na makapag-react kaagad ang depensa ng kalaban. May lakas si Kai sa loob ng paint bilang isang big pero hindi kaya ng isang player lamang na may panalo ang laro at kailangan talaga na lahat ng mga players ng Koshigaya Alphas ay maglaro bilang isang team, mas mabilis at magandang opensa tapos solid na defense naman ang maipakita nila sa court ng kanilang kalaban. Kapag malapit nga si Kai sa ring o halos nasa loob na ito ng paint ay madali na lamang para sa kanya na ibato ang bola sa ring dahil sa kanyang height at ito nga ang kalakasan ng laro ni Kai Sotto at nakita ito ng Yokohama B Corsairs at ginamit nila sa kanilang laro kaya effective talaga ang Kai Sotto Kawamura combo sa team ng Yokohama B Corsairs. Malakas talaga ang team ng Alvark Tokyo at nakita natin na dihado talaga ang team ng Koshigaya Alphas tapos home court pa nga ng kalaban. Kaya ganito ang resulta ng first 2 games ng Koshigaya Alphas. Rank 2 sa panalo last season ang kanilang kalaban. Kagad sa first 2 games talo sila ng magkasunod na laro. Sa defense side naman, naipakita ni Kai Sotto ang kanyang lakas kagaya ng sa mga plays na ito. Nagmimintis ang tira ng kalaban dahil sa presence ni Kai Sotto sa loob ng paint sa depensa. Minsan hindi na nga rin sila nag-a-attempt ng tira kagaya ng sa play na ito kapag nakipagsabayan si Kai at nagkakaroon talaga ng magandang presence si Kai Sotto sa depensa ng Koshigaya Alphas. Naipakita ni Kai Sotto ang kanyang laro sa opensa, depensa at pagkuha ng mga rebounds at mula sa dalawang games nila laban sa team ng Alvark Tokyo ay kitang-kita kung saan nga nag-e-excel yung laro ni Kai na posibleng gamitin ng Koshigaya Alphas sa kanilang mga plays sa kanilang mga susunod na laro para sa advantage ng kanilang taktika.